Sama-sama tayong magiging saksi! Bago sa saksi, isiniwalat ni retired Police Colonel Royina Garma na iniutos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad ang Davao Model ng kampanya kontra droga. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara ngayong gabi. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Sabi pa ni Garma, may 3 level ng pagbibigay gantimpala sa Davao Model. Ang unang level, kapag may napatay na suspect. Ang ikalawa, tungkol sa pagpupondo sa mga planned operation o co-plans. At ikatlo, ang refund para umano sa operational expenses. Ang mga binanggit ni Garma, nakasaad sa affidavit na pirmado niya. Nangyari raw ito noong May 2016, isang buwan bago umupo sa pwesto si Duterte. Nabanggit din ni Garma ang upperclassman niyang si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo na inirekomenda niya para magpatupad ng Davao Model. Naganda rin daw si Leonardo ng proposal na idinaan umano kay Senator Bongo. Ina-outline umano ng proposal ang operation ng task force sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay kay Garma, si Leonardo ang nagsasagawa ng briefing sa lahat ng hepe ng PIDEA, Intelligence Group, Regional Director at PNP Chief tungkol sa operations. At kung meron daw namatay, iniulat ito ni Leonardo kay Go. Kay Leonardo umano ang final authority para matukoy kung sino ang isasama sa listahan ng drug personalities at pagka-classify sa kanilang threat level. Sinusubukan pa namin makuha panig ni Duterte, Leonardo at Go. Meron po bang pumilit sa inyo para i-execute itong affidavit na to? Wala po, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections. And what pushes you to execute? I realize the truth will always set us free, Mr. Chair. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. Bago po yan mga kapuso, idiniin ni Kerwin Espinosa sa Quadcom hearing si Senador Bato de la Rosa na nag-utos umano na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa drug trade sa Bilibid. Itinanggi ni de la Rosa ang paratang. Idiniin din ni Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakapatay sa kanyang amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Saksi si Rafi Tima. Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Itinuro ni Kerwin Espinosa si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na nag-utos sa kanyang idawit si dating Senadora Laila de Lima sa Bilibid drug trade. Ginawa ni Espinosa ang akusasyon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa mga umanong EJK o extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinilit din daw siya ni de la Rosa na iugnay ang negosyanteng si Peter Lim sa illegal drug trade. Idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun.
Ayon kay Espinosa, nangyari ito noong November 2016 pag-uwi niya sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kung saan siya naaresto. Ipinakiusap din daw ni De La Rosa na makipag-collaborate kay Ronnie Dayan, ang bodyguard noon ni De Lima, para tugma ang testimonya ng isa't isa sa investigasyon ng Senado. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Bukod kina De Lima at Lim, may pinadadawit pa raw na ibang pangalan sina Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Binawi niya rin sa pagdinig ang pag-amin noong drug lord siya. Mariin namang itinagi ni De La Rosa ang mga paratang. Kapag makita ko yan, suntukin ko siya sa mukha. Kapag salita siya, akala mo sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinido, yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera sa Espinido. Ang totoo daw ay kapag i-text siya sa Espinido, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Kailan lang nang ipawalang sala si De Lima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. Nagsorry si Espinosa kay De Lima. Diretsahan na itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinatay sa kulungan. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala rin ni Espinosa, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si De Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.